Welcome back syempre sa walang kaasin-asin at walang walang nakikinig na subscribers, Hilakbot Stories. Welcome back channel members. Maraming salamat dahil naririyan po kayo at sana sa lahat ng mga channel members, maging yung mga regular at yung mga silent listeners natin, nako-order ka na ng kape ni Lola Trinidad. Meron po tayong sulit tipid pack, 3 drip bags, cute na packaging at syempre meron din atang version ng steeped coffee yan. Ang alam kong available na flavor, hazelnut and butterscotch. Pero kung gusto mo at medyo mabibitin ka talaga dyan sa ating sulit tipid pack, punta mo na, orderin mo na yung ating regular talaga na packaging na drip and steeped coffee. So meron din atang Irish cream kung hindi ako nagkakamali. At syempre, Barako, yan yung mga paborito po ng inyong lingkod. Kaya pakyawin mo na, puntahan mo na ang HTV merch at tignan na ang blue link. Direkta po yan sa ating mga online shop. Siyempre, i-like and follow na rin ang ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page at sinishare din natin ito sa Twitter, sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook at nang sa ganon ay hindi ka na kung saan-saan pa mapupunta. Okay, so 3 kwento na naman po ang ating ibibida dito po sa ating SHS for tonight. Kina Karen, Angelo at kay V ba ito o VY? So check na natin guys at eto na V, yun ang pangalan niya, V. Ayan, wag ka sumigaw. Eto na ang kanilang mga kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello sa inyo, Sir Red at sa lahat po ng staff ng Hilakbot Horror Radio, sabi niya. This is Karen, isa sa mga silent listeners na for almost 2 years. Pampagising ko po talaga kayo, lalo kapag nagtatrabaho online. At kahit nga po gagawa din ng mga household chores, kayo pa rin po ang background ko at sana daw ibalik natin yung Hilakbot 24/7. Sana nga, sana. Kaya sana ay ito daw mai-feature natin ang kanyang kwento at nang mapakinggan din daw niya. Aaminin ko naman talaga Sir Red na ang personality ko ay madali pong matakot. Pero very ironic dahil gusto ko pa rin namang makinig at manood ng mga horror. Matagal ko na pong gustong i-share itong creepy experience kong ito. Pero nahihiya lamang ako. Pero recently lang, nagkaroon ako ng courage na mag-send sa inyo ng kwento. Medyo madami na din po ako naranasang mga pagpaparamdam. Kaya ang aba naman ay bilisan mo. Please bear with me kasi medyo mahaba-haba daw yung letter niya. So tayo na lang daw ang bahala para maisama ang kanyang kwento kung worthy pa daw bang maisama sa category natin. Pero thank you in advance, sabi niya. So ito na nga. Laktawan natin yung ibang mga niya. Yung mga pangalan po na mababanggit ay hindi nila tunay na ngalan. So ito po'y base sa mga kwento ng kapamilya at kaibigan. Ang una ko pong ibabahagi ay ang kauna-unahan kong karanasan. Ito po year 1990 at grade 6 ako. Mag-isa lang po ako noon sa bahay nung umagang iyon. Naglilinis ako sa ibaba ng bahay namin nang bigla-bigla po talaga Sir Red ay meron po akong nadinig na ingay. Ito po ay parang hinihilang monoblock chair at nanggagaling po ito sa ikalawang palapag ng aming bahay. Kahoy po kasi yung sahig namin sa itaas kaya madidinig mo talaga kung may tao o kahit man lang maglalakad doon sa taas. Nung una talaga ay binaliwala ko lang ito. Pero pagkalipas ng ilang minuto, saka ko lamang na-realize na ako lamang pala talagang mag-isa sa bahay. Si Lola ay nasa palengke, si Mami ay nasa tindahan namin na nasa 2 bahay ang layo mula sa bahay namin. Yung mga kapatid ko ay wala din at nasa kapitbahay na nakikipaglaro. Hindi naman din ako natakot after nung realization na iyon at pinabayaan ko lang. Wala din po akong pinagkwentuhan kasi iniisip ko na baka hindi rin naman sila maniniwala. Akala ko ay yun lang yung magiging experience ko dun, pero nagkakamali po ako. Naging madalas ang
naging madalas daw yung mga naririnig niyang mga tunog na ito. Tulad din daw po nung tunog ng kabayo ng plancha sa second floor din daw po ng bahay nila. Hindi daw ito tulad ng mga nabibiling plantsahan na aluminum. So inattach po niya yung picture nito at ito, sige, pasilip na natin dito sa editor ng ating SHS for today. So ito po yung larawan niya. I hope na nakikita ninyo dito po ngayon sa inyong video. Ito, yung ganyan. Oo, meron na kaming ganito dati. Oo, yan, ganyan daw po yung kabakabayo ng plantsahan nila. So alam nyo yan, dyan nilalagay yung plancha, diba, sa may bandang dulo. Tapos alam ko na fold din ito eh. Pwede siyang itayo para siyang surfboard, diba? So ganyan daw yung kanilang plantsahan, yung kabayo to be exact. Ayan, so ito daw na wooden na kabakabayo ng plancha ay nadidinig daw niya mula sa second floor. Pero tulad din po ng dati, mag-isa lang ako sa bahay nang marinig ko yun. Talagang napaka-distinct yung tunog na iyon kasi, Sir Red. Hindi naman yun yung tipo na lumalangit-ngit na kahoy kapag may naglalakad. Kaya alam ko ang naririnig ko. Noon ay parang wala lang sa akin at parang ang cool kung tutuusin. Kasi may naririnig ako na alam mo naman na walang ibang gumagalaw na mga gamit, lalo at mag-isa lang ako sa bahay. So, Karen, ang sabi dito sa bandang dulo, ipagpapatuloy daw ito sa isang regular episode kasi meron pa siyang iba pang ibinahagi. So para mapagbigyan natin ng pagkakataon na maipadinig yung mga video na isinend niya sa atin. Ito guys kasi hindi lang photos kundi may video po siyang isinend at multiple videos. At ang siste, sabi niya dito kung alin man daw sa mga yan yung gusto nating piliin daw natin kasi inattach niya both photos and videos. May videos guys, totoo po ito, dahil para daw maipadinig natin yung tunog nung plantsahan nila sa kung paano niya nadinig ito nung siya ay mag-isa sa bahay at nasa baba siya. Kasi sabi niya, nanggaling yung tunog sa second floor at nadidinig daw niya. So ito, sige, tingnan natin yung pakinggan natin, ibig sabihin, yung video niya at nang madinig natin yung tunog at nang makarelate tayo sa kanyang story. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ayan, so parang may nagpa-plancha ang datingan ba, tas parang kumakalubog siya ng ganun daw na paraan. So yun yung naririnig niya mula sa baba. Diba? Parang tunog siya nung nung mga nag-aanuhan sa Baguio. Lalo na kapag sa Baguio yung mga hotel doon paminsan, yung mga yari sa lang, parang plywood lang ata yung nagkakalabugan sa kabila. Parang ganun lang, parang nagbabardagulan sila sa kabila. Parang ganun. Yun yung pagkakarinig ko lang huwag kang dyan. But anyway, ganun daw. Bahala kayo guys kung para sa inyo ba somewhat creepy yung ganun. Lalo na syempre, sigurado kung ikaw naman din ay talagang into horror at talaga junkie ka nito, nako naman yung mga ganyang klase mga tunugan, lalo't mag-isa ka, somewhat creepy na talaga yun, di ba? Pero ikaw ba, tag dito ang pangalan niya si Karen, ano pa ba yung alam mo sa bahay ninyo talaga? Kasi sa nakikita ko guys mula dun sa picture niya, which is ganito rin yung ancestral house namin dati, na alam mo ito nga yung ganitong klaseng mga flooring na fino-floor wax pa to para kumintab ng kumintab, bubunot-bunutin mo pa ito, 'di ba? I-scrub mo pa to, 'di ba? Yung bunot ng nyog, 'di ba? Oh, ganito 'yun Tapos napansin ko lang din dito sa kabakabayo nila yung maalikabok. Hindi, joke lang Karen. Pero totoo ganito, parang ancestral house yung nakikita ko kasi sa bahay ninyo So may kalumaan na siya. Ano bang alam mo tungkol sa bahay na ito at bakit parang
tambayan siya ng mga ganitong klaseng mga entity. Hindi mo ba sinolve, hindi mo ba inalam kung sino o ano kaya yung nagpaparamdam sa iyo or ano yung ibig sabihin kumbaga ng mga pagpaparamdam na yon, di ba? Kung sakali man mainam na habang hindi pa natin nire-record yung karugtong at gagawin nga nating regular itong yung isasama natin sa isang compilation, please pakisend na agad Karen yung kasunod nito or kung meron ka pa mang i-comment para maikabit natin dito sa first story na sinend mo sa amin with photos and videos. Katulad po ni Karen, once again, tinatawagan ko rin po ng atensyon yung ilan din sa mga senders natin na if ever meron kayong mga ganito, kuhang larawan, para ma-demo mo lang din sa amin kung ano nangyari, ano nilaganap, pwede mong i-video kumbaga para i-send mo na kasama ito sa attachment ng inyong story at i-email sa sindakstories2008@gmail.com para mas maganda mabigyan natin ng visualization o kaya makarelate na husto sa pamamagitan ng mga attachments na ito, mga files na ito, yung ating mga tigapakinig. Lalo't ang ganito talaga ang hirap kapag audio narration, kailangan talaga nating alam mo yun, ipa-realize kung papaano ba, something like that, di ba? Anyway, sa second story naman po tayo guys, ito naman ay nanggaling po kay Angelo or Angelo na tubong Candon, Ilocos Sur. At ngayon daw po nasa na siya, Toronto. Wow, Toronto, Canada. Salamat sa inyo. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Short story lamang ito, Sir Red. Sana ay mapili at ito po ay naganap noong 2022. It was second week. Past tense na was. It was second week, sabi niya, ng December. Though hindi ko na po matandaan yung date. Year 2000 po iyon. Nangaroling po kami ng mga kaibigan at mga pinsan ko sa barangay namin. So pagkatapos po na pangangaroling, diretso agad kami sa plaza para paghati-hatian yung pera na napagkarolingan po namin. And then manonood na rin po kami ng basketball doon sapagkat nung panahong iyon ay nataong fiesta sa aming barangay. Kaso nga lang, bigla pong umulan. Natigil din po yung liga na sana'y papanoorin namin. Open court po kasi iyon at nung panahon na iyon ay wala pa po yung nagpapaproject ng mga politiko na ipa-covered yung court naming iyon. So wala talagang nagawa, nagsiuwian na kami. Kasama pa rin yung kaibigan at pinsan ko nang maglakad po kami pa uwi. Hanggang sa naghiwa-hiwalay na ng daraanan nung malapit na sa amin. Ilang metro na lamang po yung layo ko sa gate namin nang ma-realize kong nakakandado na siya. Nakalimutan ko lang din kasi na 5 PM pa lang ay naglalak na si Lola ng gate namin. Kaya no choice po ako, Sir Red, kundi umikot sa isang daanan na papasok din po sa aming bahay. Itong daanan na ito ay meron pong nakatanim na puno ng mangga at avocado. Ewan pero napatingin po ako sa puno ng avocado at may nakita po talaga ako doon na isang malaking aso. Kung tatanungin ninyo gaano kalaki. Ganito daw sabi niya, sa tansya ko, Sir Red, ay parang kasing laki ng 2 baka or kalabaw. Tapos yung mga mata daw po niya ay pulang-pula at nakatingin sa malayo. Hindi po ito aswang kasi wala naman pong ganun sa amin. Ay totoo. Ang tawag po kasi namin dito ay kanibaan, isang uri po ng engkanto. Sa sobrang takot ko po na nakatitig sa akin yung nilalang ay nangatog talaga yung tuhod ko at natulala. Pero kusang gumalaw ang mga paa ko at naglakad para malagpasan ko siya. Nilingon ko pa nga po ulit hanggang sa makalawa at 3 beses kong nilingon, naroroon pa rin po yung nilalang. Inulit ko po sa 4 na beses at nawala na po siya bigla ng ganun-ganun na lang. Doon ay nagkaroon na po ako ng pagkakataon na tumakbo ng mabilis papunta sa loob ng bahay. Umakyat pa nga po ako doon sa bintana ng second floor
dahil sa labis na takot. Nakita ko pa nga po na natutulog sina lola at ang kapatid ko. Kinabukasan, nagkasakit po ako at inabot ng 3 weeks yung trangkaso ko. At dito na po ako napagpasyahan nila lola na ipatingin sa albularyo. Ang sabi po ng albularyo, napadaan lang po yung nilalang na iyon at wala naman daw pong balak manakit. Sa susunod po ay ikikwento ko naman ang nangyari po sa asawa ko dito sa Canada at sana po ay mapakinggan ko rin itong aking kwento, sabi niya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito, Angelo ng Candon City, Tubong Candon, Ilocos Sur. Ngayon daw po nasa Toronto na siya. Wow, so siya. Pero aaminin ko magiging honest lang ako sa iyo Angelo or Angelo Meron kasing nakikita ko, nararamdaman ko parang hindi ka very certain dun sa kwento mo. Parang meron kang reservation, parang meron kang, alam mo, hino-hold back mo yung pagkikwento mo to the point na nakikita ko na may butas siya na dapat punan. Alam mo yon? Masyado bang malalim? Or sabihin natin na parang, in short, I'm very sorry to say, pero parang hindi siya convincing para sa akin. Kung bakit? Kasi meron senaryo na sinabi mo dito, kung ito lang kasi binasa ko, and then kapag binabasa ko naman guys ang inyong mga kwento, lalo na katulad nito na on the spot, hindi po ito pang-ookray, ito lamang po ay isang syempre kritisismo kasi gusto ko malaman ng pinakatotoo. Kumbaga gusto ko rin na ilabas yung kung ano pa ba yung pinaka-iba pang detalye kasi feeling ko meron kang nilaktawan. Okay, sabihin na natin na wala daw pong aswang doon sa Ilocos, wala nga daw pong ganyan, kundi parang nag-jump into conclusion na siya na ito ay yung isang uri daw ng engkanto. So, fully aware ka na ito ay isang nilalang, ito ay isang engkanto. Sobrang natakot ka, tapos sabi mo kasi kusang gumalaw ang paa mo at naglakad ka pa nang malagpasan yun, which is para sa akin hindi siya normal na reaksyon kapag makakakita ka ng ikaw ba naman alam mo na aso yung nakita mo pero very extraordinary at hindi siya ganoon sa mga katulad ng aso nakikita natin. Ikaw ba naman sabi niya ang aso nakita niya ay ganun daw parang sa 2 baka o 2 kalabaw which is very para sa akin kung ako makakita nun ito lang kung ako makakita nun syempre kahit pa paano matatakot ako, aso nga di ba? Mayroon bang ganun na kasing laki na ng hindi lang isang kalabaw kundi 2 kalabaw o baka daw, di ba? Tapos biglang nagkalagnat ng 3 weeks. Saka ka lang pinatingin sa albularyo na nabati ka. Ang resolution ng albularyo ang sinabi sa iyo na padaan lang daw yung nilalang na iyon. Tas wala namang balak manakit pero bakit ka nagkasakit? Diba? Yun lang naman sa akin. Pero okay lang naman yan kasi pwede naman natin tong i-rehash kumbaga. Siguro kasi with all due respect naman sa mga senders natin, nalalaman naman natin kasi kung sakaling ito'y parang rough draft kumbaga. Ibig sabihin, first hand, as in type and then sinend na. Hindi na nila binasa. Kumbaga parang raw. Yun ang ibig ko sabihin. Kino-comment ko na lang dito si Angelo kahit papaano dahil dito sa kanyang kahit papaano sa kanyang pagsusulat na ito at magkakaroon pa tayo ng room for improvement para po sa kanyang story just in case isasali natin siya sa isang regular compilation. So mas mainam pag uwi mo dito sa Pilipinas, order ka na ng kape ni Lola Trinidad at iuwi mo dyan sa Toronto. Di ba? Ganun din yung gusto din sana mangyari pag uwi din daw ni Miss Presi Operio na galing sa Spain. Yan, pakyawin mo Miss Presi. Tapos talagang pinakita niya yung picture sa amin na talagang tinitipid niya yung mga drip bags na galing po dito na pinadala namin sa kanyang mga magulang and then yun na nag-transport papunta dun sa Spain. Maraming salamat po sa inyo. Anyway, next naman po tayo dito sa pinakahuling kwento na. Ito po'y galing kay V, as in VY, bagong listener and binge listen daw siya sa lahat ng SHS. At sabi niya, nag-send na po ako sa FB page around Feb at hindi na air so dito naman ako sa email para ma-air na daw. Sabi. Ito ang Subscribers Hilakbot
Stories. Nangyari po ito around March 2019. So before pandemic. Hindi pa po uso yung mga work from home noon at ako po ay nagtatrabaho sa isang BPO company sa Pasay. Hindi po ako agent pero pumasok ako doon bilang talent acquisition officer or mas kilala bilang HR. Monday to Friday lang talaga ang working days namin pero that certain week, nagkaroon kami ng Saturday operation dahil naghahabol kami ng starters. Kulang pa nga po kami ng mga hired candidates considering na the following week na yung start date. Talagang kailangan po namin ng sobrang number of hires para may buffer just in case may no call, no show sa first day. Dumating ako sa main entrance before 9 a.m. Binati ako ni Kuya Guard at ganito pa po yung exact na sinabi niya. Ay ma'am, may Saturday din po pala kayo? At ngumiti lamang ako kay Kuya Guard at nagsalita ulit si Kuya Guard. Una ka na po ma'am at susunod na ako. Hindi ko pa po kasi nabubuksan yung ilaw sa office nyo eh. Hindi ko rin po kasi alam na may Saturday pala kayo ngayon. Sa main switch kasi binubuksan yung ilaw at yung guard lamang po ang may access. Mula po sa sinabi ni Kuya Guard, I assume na ako ang naunang dumating that day. Usually kasi late yung mga office mates ko kapag Saturday. So dire-diretso na po ako dun sa opisina kahit na madilim. May mahabang pasilyo pa kasi nalalakaran bago ka makarating sa mismong pinto ng office. So kahit maliwanag sa labas, sobrang dilim sa loob kaya kailangan talaga ng ilaw. Tapos pagkapasok ko, nakabukas yung isang PC at naririnig ko po talaga na merong nagtatype. Umupo na ako sa upuan ko at tuloy pa rin yung pagtatype. Dahil nga sa madilim, hindi ko makita kung meron ba talagang tao. Pero nakatitiyak ako na may nagtatype talaga. Sinisilip ko para batiin kung sino siya since may konting liwanag naman na nanggagaling mula sa kanyang monitor. Pero dapat maaninag ko siya dahil sa liwanag na iyon. Nagtataka ako dahil wala ako nakikita. Hanggang sa otomatikong lumamig po yung buong paligid. Ang inisip ko na lang ay baka binuksan na ni Kuya Guard yung aircon sapagkat main switch din yung aircon at sabi ko nga sila lang ang may access. So nakaupo lang ako ng 3 to 5 more minutes pero talagang natatakot na ako nang bigla na lang bumukas ang lahat ng ilaw. Kasunod na po yun yung pagdating ni Kuya Guard. Humingi siya ng pasensya kasi kinuha pa daw niya yung susi ng room for switches sa guard na nasa kabilang building. Nagpaalam rin siya sa akin na bubuksan na niya yung aircon paglabas niya. Saka ko na lamang na-realize na hindi pa pala bukas yung aircon pero kanina pa malamig. So paglabas ni Kuya Guard, sumilip ako sa bandang naririnig kong may nagtatype pero wala po talagang tao. Agad ay ginapangan ako ng takot kaya lumabas muna ako at nag-breakfast nang wala sa oras. Pagbalik ko ay naroroon na yung ibang mga kaopisina ko kaya no time for chika na kaya sabi ko sa sarili ko after work ko na lang ikikwento yung na-encounter ko that day. So for that day's duty, kailangan mag-cold call sa mga lumang aplikante para mapunan namin yung mga kulang na headcount. So nag-start na ako. On my fourth call, meron pong boses ng lalaki ang narehistro on the other line. I was explaining to him yung job description doon sa open na position. Naiinis lamang ako kasi ang sagot lang niya sa akin ay puro, "What? Ha? Can you repeat that?" At paulit-ulit na ganun. So tinanong ko siya kung mahina ba yung signal at bakit hindi niya naiintindihan ang sinasabi ko. Gayong alam ko ang linaw-linaw na at sapat yung volume ng boses ko para madinig niya. Sumagot yung lalaki sa kabilang linya at sabi niya, "Ma'am, sorry if I keep on asking.
May bata kasing kumakanta sa background mo. Hindi kita marinig masyado. At nanigas talaga ako sa sinabi niya. Una sa lahat, bawal ang bata sa office. Ikalawa, tahimik ang buong surroundings ko nung nag-call ako sa kanya. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Ito po si V or VY. Nako, may karugtong po ang kanyang kwento. Abangan nyo na lamang sa ating mga compilation o kaya syempre sa isang regular episode. Maraming salamat dito V at sana kung sakaling meron ka pang mga karugtong pang karanasan tulad ng sabi mo nga, pwede mong ipadala para nang sa ganun syempre ay alam mo yon, nang sa ganun ay maidagdag natin, mai-segue kumbaga sa mga story mo pa, ibig sabihin, para ma-compile natin into one episode. Okay? So maraming salamat sa ating mga senders for tonight at ganoon na rin syempre sa mga silent listeners at regular listeners po natin. Mga channel members, ang inyong mga pangalan po ay updated na nakalapag dyan po sa description section. Salamat po sa lahat ng mga yan sa channel members nating ito for making this episode possible at ganoon na rin syempre sa palagi nating kasama ang kape ni Lola Trinidad. Order ka na sa ating HTV merch sa Shopee at sa ating TikTok shop. Ang direct blue link ng ating mga online stores, online shops ay naririyan po sa Facebook pages ng Hilakbot at ng kape ni Lola Trinidad. Once again, meron po tayong bagong pakete, 3 drip bags at 3 steeped coffees po ito. Ang alam ko, hazelnut and butterscotch lamang ang meron sa ating kape ni Lola Trinidad sulit tipid pack. Parang sampler lamang yan at nang sa ganun ay maibigan na. Kahit ganun na, titipirin mo yung 3. Ay nako, kung titipirin mo rin lang, puntahan mo na yung ating mga regular na mga drip and steeped coffee packages. May Irish cream, alam ko, may dark chocolate, alam ko, meron din pong barako, hindi lang hazelnut and butterscotch. So, pakyawin mo na bago mapakyaw ng iba. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Hanggang sa susunod po nating SHS. Happy weekend sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.